Tuwang-tuwa si Julia nang masiguro niyang naligaw na niya ang mga pulis na humahabol sa kanya. Habol ang hininga dahil sa pagkahapo sa pagtakbo. Napasandal siya sa malaking ugat ng punong kahoy na lagpas tao ang taas. Kita pa niya kanina ang mga ilaw mula sa flashlight na dala ng mga pulis na naghahanap sa kanya sa loob ng gubat. Pero ngayon wala na ang mga ito. Si Julian ay nahatulan ng 2 counts of murder at rape. Ihahatid na sana siya sa magiging kulungan niya nang aksidenteng makabangga ang sinasakyan nila sa isang malaking usa na biglang tumawid sa kalsadang binabaybay nila. Tumawab ang sinasakyan nila, pero maswerte pa rin siyang nakaligtas. Lalo siyang natuwa nang makitang walang mali ang mga pulis. Agad siyang tumakbo papunta sa gubat. Kahit nakaposes pa sa likod ng 2 kamay, hindi iyon naging hadlang sa kanya para tumakas. Nakailang hakbang pa lang siya nang marinig niyang sigaw ng isa sa mga pulis. Sunod-sunod itong nagpaputok ng baril. Doon na nagsimula ang habulan sa loob ng gubat. Maingat siyang lumabas mula sa malaking ugat ng punong kahoy. Kalat na ang dilim sa buong paligid. Tanging ang nakabibinging katahimikan ng gubat ang naghahari sa hapong iyon. Sinuyod niya ang buong gubat. Nagbabaka sakaling makakita ng matutuluyan o mapagkukublihan. Habang binabaybay ni Julian ang masukal na daan sa gitna ng gubat, nakaramdam siya ng kakaibang lamig na tila gumagapang sa kanyang batok. Parang may matang nakamasid sa kanya mula sa mga aninong gumagalaw sa pagitan ng mga puno. Nanginginig ang kanyang mga tuhod, hindi dahil sa takot sa mga pulis, kundi sa di may paliwanag na presensya na tila sumusunod sa galaw niya. Bigla siyang napatigil. May narinig siyang kaluskos sa kanyang likuran. Mabilis siyang lumingon pero wala siyang nakita. Tanging ang mga tuyong dahon lamang ang unti-unting bumabalik sa katahimikan. Nilunok niya ang kanyang laway. Sa gilid ng kanyang mata, may aninong dumaang mabilis. Mukhang babae. Mahaba ang buhok, pero imposible yun. Wala namang ibang tao sa gubat, maliban sa kanya. Pinilit niyang baliwalain ito. Nagpatuloy siya sa paglalakad, pababa, papasok sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Ilang minuto pa, napansin niyang iba na ang itsura ng paligid. Ang mga punong kahoy ay tila nagbago ng anyo. Mas baluktot na ang mga sanga nito, para bang pilit na yumuyuko sa hindi nakikitang pwersa. Ang mga ugat nito'y gumagapang na sa ibabaw ng lupa, para bang buhay at nag-aabang ng mahuhuli. Hanggang sa nakita niya ito, isang lumang bahay kubo, nakatayo sa gitna ng kakahuyan. Balot ng gumagapang na baging at may amoy na basang kahoy at nabubulok na laman. Ang mga bintana ay sarado, ngunit paymarang liwanag na nagmumula sa loob. Dilaw na tila apoy ng gasera. Nilapitan niya ito. May tao ba riyan? Mahinang sigaw ni Julian, ngunit walang sumagot. Pero kusang bumukas ng dahan-dahan ng pinto. Wala ring narinig na kaluskos. Para bang inaanyayahan siyang pumasok. Nag-aalangan man, tinahak niya ang papasok sa loob. Mas pipiliin pa niya ang bahay kaysa magpalaboy sa gubat habang may posas. Pagpasok niya, malamig ang hangin sa loob na sumalubong sa kanya. Sa gitna ng kubo ay may upo ang yari sa mga buto ng kahoy. At sa dulo may nakaupong matandang babae. Payat, kulubot ang balat, at halos puti na ang mata. Nakatitig ito kay Julian nang walang emosyon. Malayo ang nilakbay mo, wika ng matanda. Julian, namilog ang mata niya. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Umiti ang matanda, unti-unting tumayo habang binabagtas ang lapag na parang nabubuhat. Marami akong ilam. Isa ako sa mga nakatira dito. Tagapangalaga ng engkanto, ang lugar kung saan hinahatulan ng mga kaluluwa ng mga tumakas sa hustisya. Biglang napuno ng alingaw-ngaw ang kubo, mga sigaw ng babae, iyak ng bata, at huni ng mga uwak. Biglang napuno ng dugo ang paligid. Ang mga pader ay nagsimulang gumalaw, parang may mga kamay na pilit umaabot sa kanya. Anong klaseng lugar ito? Sigaw ni Julian habang pilit umaatras. Ang tanong, Julian, handa ka na bang hatulan ng engkanto? Isang kamay ang lumabas mula sa lupa. Marumi, nabubulok at may mga kuko na matutulis.
Nagtakbang tumakbo si Julian palabas ng kubo. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Habang pilit itinutulak ng balikat ang pinto. Pero tila ba naging bahagi na ito ng pader? Hindi na ito gumagalaw. Humihingal siya, pawis na pawis, at pilit sinasapawan ng rason ng takot. Ayoko rito. Palisin mo ako rito. Sigaw niya sa matandang babae na ngayon ay lumulutang na sa ere. Ang kanyang mahabang buhok ay parang buhay na ahas na gumagapang sa hangin. Ngunit wala nang awang makikita sa kanyang mapuputing mata. Tanging hustisya ng mga kaluluwang ninakawan ng dangal at buhay ni Julian ang nananahan sa anyo ng nilalang sa kanyang harapan. Ang mga kagaya mo, hindi sapat na mabulok sa kulungan. Dito ka mabubulok sa puso ng engkanto. Malamig at putol-putol ang bawat kataga ng matanda. Biglang bumuka ang sahig. Ang mga ugat ng engkanto ay gumapang pataas. Lumukob siya pa kay Julian at hinila siya patayo sa ere. Parang isang iniaalay. Sumigaw siya ng malakas habang umiiyak at nanginginig sa takot. Ang kanyang katawan ay unti-unting pinupunit ang mga ugat. Una ay ang mga daliri niya. Isa-isang hinahatak at nilamon ng mga ugat na may matutulis na sinik. Pero walang tinig na makakaligtas sa hatol ng kagubatan. Labis ang pagsisisi niya sa sinapit niya. Sana hindi na lang niya naisip na tumakas sa mga pulis. Hindi sana niya ito sasapitin. Pero huli na, dahil mismo siya ang naghatid sa sarili niya sa hukay. Tumusok ang isang ugat sa kanyang tiyan at unting-unting pinunit ito paakyat hanggang sa lumabas ang kanyang bituka. Pilit na hinihila at binabalot ng mga halaman na parang may sariling sikmura. Buhay pa si Julian habang pinanunod ang sariling laman loob na nilalapa ng punong engkanto. Ang kanyang mukha ay binalutan ng maliliit na sanga na parang may isip. Pinilit buksan ang kanyang bibig at saka pinasukan ng mga baging hanggang sa mapuno ang kanyang lalamunan. Nagsimula siyang mabulunan. Ang kanyang huling sigaw ay nalunod sa sarili niyang dugo. Sa huli parang laluan lang siyang pinilas-pilas. Ang kanyang balat ay iniakyat sa sanga at ibinalad sa hangin gaya ng ginagawa sa balat ng hayop. Ang kanyang mga mata ay tinubuan ng mga bulaklak na kakaiba ang itsura. At sa katahimikan ng kagubatan, umalingaw-ngaw ang kanyang sigaw. Isang kaluluwa na namatay sa takot, ngunit nabuhay muli sa loob ng engkanto. Ang katawan ni Julian ay hindi nakita, pero sa mga sumunod na gabi, tuwing may naliligaw sa gubat, naririnig ang sigaw mula sa puno. Tulong, tulungan niyo ako. Ayoko na rito. Ngunit huli na, isa na siya sa kanila. Isa na siya sa mga kaluluwang nilamon ng engkanto. Ang mga punong engkanto na isinumpa ng mga diwata at ngayon na sa pangangalaga ng matandang bruha. Ang katawan ni Julian ang panibagong binhi